Today we're going to read Deuteronomy 24 hanggang 34 at Psalm 23 and 24. Deuteronomy 24 hanggang 34 at mga awit 23 at 24. Ikalabing-anim na araw na po natin. Yay! Congratulations! Lord, samahan niyo po kami sa aming pagbabasa sa araw na ito at sa pakikinig po sa mga taong nakikinig po sa mga oras na ito. Basbasan niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Ingatan mo po sila sa kanilang buhay, ingatan ang kanilang buhay sa araw-araw. Ibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya, O Lord, at ang mga taong nag-aasikaso para papunta sa kanilang mga pagsimba, papunta sa iyong gawain, O Lord. Ingatan mo pong lahat ang mga pamilyang iyon, O Lord. Ingatan mo po ang lahat ng taong itong narito. Maraming salamat po, O Lord. At ang itong aming babasahin ay magdulot sa amin ng kalusugang pang-espiritual, Lord. At maisabuhay po namin ito sa aming pang-araw-araw. Lord, we pray to you in Jesus' name. Thank you, Lord. Deuteronomy 24 o 24. Kung mag-asawa ang isang lalaki ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay, ibinigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay. Kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba at hiniwalayang muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay o kaya ay namatay ang ikalawang asawa at palisin din ito sa kanyang pamamahay, ang babae ay hindi na maaaring paksalan pa ng kanyang unang asawa. Ang babae ay tuturing ng marumi, magiging kasuklam-suklam kay Yahweh kung papakisamahan pa nito ang babae. Hindi ninyo dapat dungisan ang lupaing ibibigay niya sa inyo. Ang lalaking bagong kasal ay hindi maaaring maglingkod sa hukbo o anumang gawaing bayan sa loob ng 1 taon. Hahayaan muna siyang lumigaya sa piling ng kanyang asawa. Huwag ninyong kukuning sangla ang gilingan na ginagamit ng isang tao para sa kanyang pagkain sapagkat para na rin ninyong kinuha ang kanyang ikinabubuhay. Sino mang dumukot sa kapwa niya Israelita upang alipinin o ipagbili ay dapat patayin. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang kasamahang katulad nito. Tungkol sa mga sakit sa balat na parang ketong, sundin ninyong mabuti ang sasabihin sa inyo ng mga paring Libita sapagkat iyon ang tagubilin ko sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh na inyong Diyos kay Miriam nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Kung kayo'y magpapautang sa inyong kapatid, huwag kayong papasok sa bahay niya para kunin ang kanyang sangla. Maghintay kayo sa labas upang doon tanggapin ang sangla na kusang ibibigay ng nangutang. Kung balabalang sangla ng isang mahirap na nangutang sa inyo, huwag ninyong palilipasin ang gabi na nasa sa inyo ang sangla. Dapat maibalik iyon sa kanya paglubog ng araw sapagkat iyon lamang ang gagamitin niya sa pagtulog. Sa gayon, tatanaw siya ng utang na loob sa inyo at kalulugdan kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Huwag ninyong ipagkakait ang kaukulang bayad sa inyong mahihirap at nangangailangang manggagawa, maging siya may kapwa, may Israelita o dayuhan na nakipamayan sa inyo. Bago lumubog ang araw, ibigay na ninyo sa kanya ang sweldo niya para sa maghapon sapagkat iyon lamang ang inaasahan niya sa buhay. Kapag hindi ninyo ibinigay agad at dumaing siya kay Yahweh, iyon ay pananagutan ninyo. Hindi dapat parusahan ang kamatayan ng mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak niyang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ng mga dayuhan o ang mga ulila. Huwag din ninyong kukuning sangla ang balabal ng babaeng balo. Inuutos ko to sa inyo sapagkat dapat ninyong alalahaning naging alipin din kayo sa Ehipto at iniligtas kayo roon ng Diyos ninyong si Yahweh. Kung sa pagliligpit ng ani ay may maiwan kayong mga uhay, huwag na ninyo nang babalikan, hayaan na ninyong mapulot iyon ng mga dayuhan, ulila at mga byuda. Sa ganoon, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ninyong gawain. Kapag napitasan na ninyong minsan ng inyong mga ulibo, huwag na ninyong babalikan ang natira, hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at mga byuda. Kapag naani na ninyo ang inyong ubas, huwag na ninyong babalikan ang natira, hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at mga byuda.
alalahanin ninyong kayo'y naging alipin din sa Ehipto, iyan dahilan kaya iniutos ito sa inyo. 25. Kapag may usaping iniharap sa hukuman at napawalang sala ang walang kasalanan at nahatulan ang may sala, at kung ang angkop na parusa ay hagupit, padadapain ng hukom ang may sala at hahagupitin ayon sa bigat ng kanyang kasalanan. 4 na po ang pinakamaraming hagupit na maaaring ibigay sa may sala. Ang higit dito ay paghawak na sa kanyang pagkatao. Huwag ninyong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiit. Kung may dalawang magkapatid na naninirahan sa parehong bahay at mamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang nabiyuda niya ay hindi maaaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid ng namatay at ito ang tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang kanilang unang anak na lalaki ay susunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Kung ayaw ng kapatid ng namatay na pakasalan ang balo, dudulog ito sa matatandang namumuno sa bayan. Sasabihin ng nabiyuda, ayaw ng lalaking ito na panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Ayaw niyang gampanan ang kanyang tungkulin para sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, ang kapatid ng yumao ay papatawag ng matatandang pinuno at pagsasabihan. Kapag ayaw pa rin niya, lalapitan siya ng byuda, hahablutin ang sandalyas nito sa kaduduraan sa muka at sasabihin ganyan ang bagay sa taong tumatangging panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. At ang sambahayan ng lalaking ito ay makikilala sa buong Israel sa tawag na ang sambahayan ng lalaking hinubaran ng sandalyas. Kapag may dalawang lalaking nag-aaway at ang asawa ng isa ay lumapit upang tulungan ang kanyang asawa at dinaklot ang ari ng kalaban, puputulin ang kamay ng babaeng iyon, hindi siya dapat kaawaan. Huwag kayong gagamit ng dalawang uri ng pabigat sa timbangan, isang mabigat at isang magaan. Huwag din kayong gagamit ng dalawang uri ng takalan, isang malaki at isang maliit. Ang tamang pabigat ang gagamitin ninyo sa timbangan at ang gagamiting takalan ay yung husto sa sukat upang mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Lahat ng mandaraya ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyong kalilimutan ang ginawa ng mga Amalekita sa inyo nang kayo naglalakbay mula sa Ehipto. Wala silang takot sa Diyos. Sinalakay nila kayo nang kayo'y lupaypay sa hirap at pinuksa ang mga kasamaan ninyo sa hulihan. Kapag nalupig na ninyo ang lahat ng inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, ubusin ninyo ang lahi ng mga Amalekita roon, huwag ninyo itong kalilimutan. Kapag nasakop na ninyo ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh at matiwasay na kayong naninirahan doon, kumuha kayo ng unang bunga ng inyong mga pananim, ilagay ninyo iyon sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin ng Diyos, ninyong si Yahweh. Kung saan na isasambahin ang kanyang pangalan, haharap kayo sa paring nakatalaga roon, at inyong sasabihin, kinikilala ko ngayon sa harap ni Yahweh na ako'y nakarating na sa lupaing ipinangako niya sa aming mga ninuno. Kukunin naman ng pari ang basket at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay bibigkasin ninyo ang mga salitang ito sa harapan ni Yahweh. Isang paggalagalang Arameo ang aking ninuno, dinala niya ang kanyang pamilya sa Ehipto upang manirahan doon. Kakaunti lamang sila nang magpunta roon, ngunit sila'y dumami ng dumami at naging isang malaki at makapangyarihang bansa. Pinagmalupitan kami at inalipin ng mga Ehipsyo, kaya humingi kami ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng aming mga ninuno. Dinig niya kami at nakita niya ang aming pagdurusa, kahirapan at kaapihang dinaranas. Inilabas kami ni Yahweh mula sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, at dinala sa lupaing ito na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Yahweh, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ilapag ninyo ang inyong dala sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin si Yahweh. Dahil sa kabutihan niya sa inyo, kayong lahat ay magdiriwang kasama ang buong sambahayan, ang mga Libita at ang mga nakikipamayan sa inyo. Sa 3 taon, ibubukod ninyo ang 10 bahagi ng inyong ani upang ibigay sa mga Libita, sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga balo upang sila'y may makain. Kapag nagawa na ito, sasabihin ninyo kay Yahweh na inyong Diyos, na ibukod ko na po ang bahagi na kalaan sa inyo at ibigay ko na sa mga Libita, sa mga dayuhan at sa mga ulila at balo, ayon sa utos ninyo sa akin. Hindi ko nilabag o kinaligtaan isa man sa inyong utos. Hindi ko binawasan ay 10 bahagi kahit sa panahon ng kahirapan. Hindi ko ito inilabas sa aking bahay nang ako'y marumi.
Hindi ko rin iniatang sa mga patay ang bahagi nito. Dininig ko ang inyong tinig, Yahweh, aking Diyos. Sinunod ko lahat ang inutos niyo sa amin. Kaya nga tingnan niyo kami mula sa inyong banal na tahanan sa langit at pagpalain ninyo ang bayang Israel pati na ang lupaing ibinigay ninyo sa amin ayon sa pangako ninyo sa aming mga ninuno, ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Diyos na ninyong si Yahweh ang tuntuning ito. Sundin niyo ito ng buong puso at kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at papakinggan ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayang hinirang, tulad ng kanyang pangako, at dapat niyo sundin ang kanyang tuntunin. Pagpapalain niya kayo higit sa lahat ng bansang kanyang itinatag, kaya kayo ang bansang nakalaan sa kanya at tulad ng kanyang pangako, kayo ay tatanggap ng papuri, katanyagan at karangalan. Ganito naman ang bilin ni Moises, kasama ang matatandang namumuno sa sambayanan. Sundin ninyong lahat ang kautosang ibinigay ko sa inyo ngayon. Pagkatawid ninyo sa ibayo ng Jordan at papasok na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, maglagay kayo ng malalaking bato at inyong palitadahan sa ibabaw. At isusulat ninyo roon ang lahat ng mga batas na ito pagdating ninyo sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ang lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ilagay ninyo ito iyon sa bundok ng Ebal at palitadahan ninyo, tulad ng sinasabi ko ngayon. Magtayo kayo roon ng altar na bato para kay Yahweh na inyong Diyos. Mga batong hindi ginagamitan ng pait ang inyong gamitin. Mga batong hindi tinapyas ang gagamitin ninyo para sa altar at doon ninyo iaalay ang inyong mga handog na susunugin. Dito rin ihahain ang handog ng pangkapayapaan at sa harap nito kayo magsasalo-salo sa panahon ng inyong pasasalamat sa Diyos ninyong si Yahweh. At sa ibabaw ng mga batong iyon, isusulat ninyo ng malinaw ang bawat salita ng kautusan ni Yahweh. Sinabi ni Moises sa mga paring Libita, tumahimik kayo at makinig, bayang Israel. Mula ngayon, kayo na ang sambayanan ni Yahweh, kaya sumunod kayo sa kanya at tuparin ang mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon. Nang araw ring iyon, ganito ang tinagubili ni Moises sa buong Israel. Pagkatawid ninyo ng Jordan, ang mga lipi ni na Simeon, Levi, Judah, Isaacar, Jose at Benjamin ay tatayo sa tapat ng bundok ng Gerizim upang bigkasin ang pagpapala. Ang mga lipi naman ni na Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan at Neftali ay tatayo sa tapat ng bundok ng Ebal upang bigkasin ang mga sumpa. Ganito naman ang isisigaw ng mga pari. Sumpain ang sinumang gumawa ng anumang imahen upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ang buong bayan ay sasagot ng Amen. Sumpain ang sinumang hindi gumagalang sa kanyang ama't ina. Sasagot ang sambayanan ng Amen. Sumpain ang sinumang gumalaw sa palatandaan ng hangganan ng lupang pagari ng kanyang kapwa. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sinumang magligaw sa bulag. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sinumang magkait ng katarungan sa mga dayuhan, ulila at biyuda. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sinumang nakipagtalik sa ibang asawa ng kanyang ama sapagkat inilagay niya sa kahiyan ang sariling ama. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sinumang makipagtalik sa namang uri ng hayop. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sinumang sumiping sa kanyang kapatid na babae kahit pa ito'y kapatid sa ama o sa ina. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sinumang sumiping sa kanyang biyanang babae. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sinumang lihim na pumatay sa kanyang kapwa. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sinumang nagpapabayad upang pumatay ng taong walang kasalanan. Sasagot ang sambayanan. Amen. Sumpain ang sinumang hindi susunod sa mga utos na ito. Sasagot ang sambayanan. Amen. 28. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayo pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapa sa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at mga pagkain nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin.
Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo upang ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan ng kapanahunan. Sa pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin niyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman na sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbaka ng inyong mga inaaning butil at mga pagkaing nagmumula roon. Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mahihinang ani at kakaunting alagang hayop. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit ng pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan at sakit sa balat. Padadalhan din niya kayo ng matitinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Paulanan kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang kayo lubusang mapuksa. Hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway, lalaban kayo sa kanila ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito kikilabutan ng lahat ng bansa sa inyong sinapit, kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. Pahirapat kayo ng mga pigsa gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatatarin niya kayo ng galis, buni at pangangati ng balat na hindi mapapagaling. Dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo ay masisiraan kayo ng bait. Bubulagin niya kayo at lilituhin, parang bulag kayong mangangapa sa katanghalian tapat at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Ano man ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong gigipitin at sasamsama ng ari-arian, ngunit walang sasaklolo sa inyo. Makikipagkasundo kayong pakasal sa isang babae, ngunit iba ang mapapangasawa niya. Magtatayo kayo ng bahay, ngunit iba ang titira. Magtatanim kayo ng ubas, ngunit iba ang makikinabang. Kakatayin ng sarili ninyong baka sa harapan ninyo, ngunit hindi nyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na ibabalik. Ang mga tupa ninyo ay sasamsamin ng kaaway at hindi na ninyo mababawi. Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. Isang bansang hindi ninyo kilala ang makikinabang sa ani ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod. Pahihirapan nila kayo at patuloy na aapihin hanggang sa masiraan kayo ng bait dahil sa inyong paghihirap. Pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol sa tuhod at binti. Hindi na ninyo ito mapapagaling. Sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang paa. Kayo at ang inyong hari ay ipapabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ang inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na hari sa kahoy at bato. Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-uusapan. Magtataka mga tao roon sa inyong kinahinatnan. Maghahasi kayo ng marami, ngunit kaunti lamang ang maaani sapagkat sisirain ng mga balang. Magtatanim kayo ng ubas at masinop ninyo itong aalagaan, ngunit hindi kayo makakatikim ng bunga o katas nito sapagkat sisirain ng uod
Magkakaroon nga kayo ng maraming punong ulibo sa inyong lupain, ngunit hindi kayo makakakuha ng langis sapagkat malalagas ang mga bunga nito. Magkakaanak kayo, ngunit mawawala sa inyo sapagkat mabibihag ng mga kaaway, ubusin ng mga kulisap ang inyong mga punong kahoy at pananim. Uunlad ang kabuhayan ng mga dayuhang kasama ninyo, ngunit ang kabuhayan ninyo ay patuloy na babagsak. Sila ang magpapautang sa inyo at wala kayong maipapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo tagasunod nila. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos na ninyong si Yahweh at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo lubusang mapuksa. Ang mga ito ay magsisilbing patutuo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman. Hindi ninyo pinaglilingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway, sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Ipalulusob kayo ni Yahweh sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika, simbilis ng agila na sasalakayin nila kayo. Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon at walang awa sa matandaman o bata. Uubusin nila ang inyong mga hayop, pati ang ani ng inyong lupain. Wala silang ititira sa inyong ani, inumin, langis, baka o kawan, hanggang sa kayo'y malipol. Kukubkubin nila ang inyong mga bayan sa lupain ibinigay sa inyo ni Yahweh hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader na akala ninyo ay magliligtas sa inyo. Kapag kinubkub kayo ng inyong mga kaaway sa tindi ng inyong gutom, ay kakainin nyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Magiging maramot pati ang pinakamabait na tao, hindi niya bibigyan ng pagkain pati kanyang kapatid, asawa o ang nalalabi niyang anak. Sino man sa kanila ay hindi niya bibigyan ng kinakain niyang karne ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabutin ninyo sa panahon ng pagkubkub sa inyo ng inyong mga kaaway. Maging ang pinakamabait at pinakamaselang babae sa Israel na dati hindi tumutungtong ng lupa ay magiging maramot pati sa asawa at mga anak. Maging ang mga kasisilang na sanggol at ang mga anak na kanyang isinilang ay ipagdadamot niya. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod niya. Ganyan nga ang aabutin ninyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng inyong mga kaaway. Kapag hindi nyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito at hindi nyo iginalang ang kahanga-hanga at kakilakilabot na pangalan ni Yahweh, kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. Ipadaranas niya sa inyo ang mga kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. Padadalhan din nila kayo ng iba pang karamdamang hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo'y mapuksa. At kahit dumami pa kayo na sindami ng bituin sa langit, kaunti lamang ang matitira sa inyo sapagat hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh. Kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo, gayon din kalaki ang kasiyahan niya sa pagwasak at pagpuksa sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Sa gagawin sa inyo ni Yahweh ay magkakahawatak-watak kayo sa lahat ng sulok ng daigdig at kayo sasamba sa mga Diyos na yari sa kahoy at bato. Sa mga Diyos-Diyosan kailanmay hindi nyo nakilala na inyong mga ninuno. Hindi kayo mapapanatag doon, lagi kayong mag-aalala, mamumuhay kayo sa kabiguan, matinding kalungkutan. Laging manganganib ang inyong buhay, araw at gabi paghaharian kayo ng takot at walang katiyakan ang buhay dahil sa malaking takot na likha ng inyong nakikita. Kung araw ay sasabihin ninyong sana'y gumabi na at kung gabi na may sana'y mag-umaga na. Ibabalik kayo ni Yahweh sa Ehipto sakay ng mga barko. Kahit na ipangako niya hindi na kayo pababalikin doon. Ipagbibili ninyo ang mga sarili ninyo upang maging alipin ng inyong mga kaway ngunit walang bibili sa inyo. 29. Ito ang mga tuntunin ng kasunduang ibinigay ni Yahweh kay Moises upang sabihin sa mga Israelita na sila'y nasa lupain ng Moab. Bukod pa sa kasunduang ginawa niya sa Sinai. Tinipon ni Moises sa mga Israelita at sinabi, hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Faraon, sa kanyang mga tauhan at sa buong Ehipto. Nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda at kababalaghan na ginawa niya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya hinahayaang maunawaan ninyo ang inyong mga naranasan. 40 taon akong nanguna sa inyo sa ilang, hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan ni napudbod ang inyong sandalyas.
Wala kayong pagkain o inumin, ngunit binigyan kayo ni Yahweh upang malaman ninyo siya ang ating Diyos. Pagdating ninyo rito, diligma kayo ni Haring Sihon ng Hesbon at ni Haring Og ng Bashan. Ngunit nagapi natin sila. Nasakop natin ang kanilang lupain at iyon ang ibinigay natin sa lipi ni na Ruben, Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ng kasunduang ito upang magtagumpay kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ngayon narito tayong lahat sa harapan ni Yahweh, ang pinuno ng bawat lipi, ang matatandang pinuno, ang mga opisyal, ang mga mandirigma ng Israel, ang inyong mga asawa at mga anak, at kahit ang mga dayuhang nagsisibak ng kahoy at nagiigib ng tubig para sa inyo, upang manumpa sa pangalan ni Yahweh na makikipagtipan sa Kanya. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, ipinapahayag niyang kayo ang kanyang bayan at siya ay inyong Diyos tulad ng kanyang ipinangako sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. At ang kasunduang ito ay hindi lamang para sa ating narito ngayon, kundi pati sa mga magiging mga anak natin. Hindi kaila sa inyo na ang naging buhay natin sa Ehipto at sa mga bansang nadaanan natin sa paglalakbay. Nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain, ang mga Diyos nilang yari sa bato, kahoy, pilak at ginto. Mag-ingat nga kayo at baka sa inyo ay may isang lalaki, babae, sambahayan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bansang iyon. Baka sa inyo may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakakalaso ng bunga. Baka kung marinig niya ang mga tuntunin ng kasunduang ito, ay sabihin niya sa kanyang sariling hindi siya mapapahamak kahit sundin ang sariling kagustuhan. Ito ang magdadala ng kapahamakan sa lahat, mabuti man o masama. Hindi patatawarin ni Yahweh ang ganoong tao, sa halip ay magagalit siya sa taong iyon. Mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpang nakasulat sa aklat ng kautosang ito, hanggang sa lubusan siyang mapuksa ni Yahweh. Ihihiwalay siya ni Yahweh mula sa lipi ng mga Israel upang maubos, upang ibuho sa kanya ang sumpang nakatala sa aklat na ito. Makikita ng salinlayang susunod sa atin at ng mga dayuhang mula sa malalayong bansa ang mabigat na parusa ni Yahweh. Makikita nila ang lupain tinupok sa pamamagitan ng asupre at tinabunan ng asin. Kaya't kahit damo ay hindi tutubo roon gaya ng nangyari sa Sodoma at Gomora, Adma at Seboim nang ibagsak niya rito ang kanyang matinding galit. At sasabihin ng lahat ng nakakita nito, bakit pinuksan ni Yahweh ang bansang ito? Bakit matindi ang naging galit niya sa kanila? Ang isasagot ay sapagkat tinalikuran nila ang kanilang kasunduan kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na siyang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sila ay naglilingkod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi nila kilala at ipinagbabawal ni Yahweh sa kanila. Iyan ang dahilan kaya nagalit sa kanila si Yahweh at ibinagsak sa kanila ang mga sumpang nakasulat sa aklat na ito, at dahil sa matindi niyang galit, siya ay pinaalis ni Yahweh sa kanilang lupain at itinapon sa ibang lugar. Naroon sila ngayon. May mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh, ngunit pinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Kabanata 30. Naipahayag ko na sa inyo ang mga pagpapala at ang mga sumpa. Piliin ninyo kung alin ang gusto ninyo. Kapag nangyari na sa inyo ang mga ito, at naninirahan na kayo sa mga bansang bumihag sa inyo, maaalala ninyo ang bagay na ito, sapagkat kayo at ang mga anak ninyo ay manunumbalik kay Yahweh upang buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binabanggit sa inyo ngayon. Kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayong muli sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain. Kahit sa ang sulok ng daigdig kayo mapatapon, muli niya kayong titipunin at ibabalik sa lupain ng inyong mga ninuno upang muli ninyo angkinin iyon. Kayo'y higit diyang pararamihin at pasasaganain kaysa sa inyong mga ninuno. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ang inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa ganoon, mabubuhay kayo ng matagal at ang mga sumbang ito ipapataw ni Yahweh sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Muli ninyong papakinggan ang mga kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos na ibinibigay sa inyo ngayon. Pagpapalain niya ang lahat ng inyong gawain, pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong lupain. Muli siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niya kayo tulad ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Ngunit kailangan makinig kayo sa kanya at buong puso at kaluluwang sumunod sa kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Wala ito sa langit kaya hindi niyo ito dapat itanong.
Sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at maisagawa? Wala rin ito sa ibayong dagat, kaya hindi ninyo dapat itanong, sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at maisagawa? Napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso, kailangan lamang ninyo itong tuparin. Binibigyan kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw na makinig sa kanya, sa halip ay naglilingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo, hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin niyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa kanya upang kayo at ang inyong saling lahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ng inyong sina Abraham, Isaac at Jacob. 31. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, 120 taon na ako ngayon at hindi ko na kayo kayang pamunuan. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako maaring tumawid sa Jordan. Ang Diyos ninyong si Yahweh mismo ang mangunguna sa inyo. Pupuksain niya ang mga bansang daraanan niyo upang mapasa inyo ang lupain nila. Si Josue ang inyong magiging pinuno gaya na sinabi ni Yahweh. Ang mga bansang iyon ay nilipulin ni Yahweh tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreo na sina Sihon at Og at sa kanilang kaharian. Sila ay pabibihag ni Yahweh sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinasabi ko sa inyo. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos, hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ipinatawag ni Moises si Josue sa harapan ng sambayanan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan kanya, hindi kanya bibiguin o pababayaan man, kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Isinulat ni Moises ang mga utos at ibinigay ito sa mga paring tagadala ng kaba ng tipan at sa matatandang namumuno sa bayan. Sinabi niya, sa pista ng mga tolda tuwing katapusan ng 7 taon na siyang taon ng pagpapatawad ng utang, basahin ninyo ang kautosang ito sa harap ng buong Israel, sa lugar na pipiliin ni Yahweh upang duoy sambahin siya. Tipunin ninyong lahat ang mga lalaki, babae, bata, pati ang mga dayuhang kasama ninyo upang marinig nila ang kautosang ito. Sa ganoon, matututo silang matakot sa Diyos ninyong si Yahweh at sumunod sa kanyang mga utos. Pati ang inyong mga anak na hindi pa nakakaalam nito ay magkakaroon ng takot kay Yahweh habang sila'y nabubuhay sa lupaing titirhan ninyo sa ibayo ng Jordan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, malapit ka nang mamatay. Tawagin mo si Josue at pumunta kayo sa toldang tipanan upang bigyan siya ng mga bilin. Gayon nga ang ginawa nila. Si Yahweh ay bumaba sa toldang tipanan sa anyong haliging ulap at tumayo sa pintuan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nalalapit na ang iyong kamatayan. Kapag nangyari na ito, ang Israel ay magpapakasama at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan nila. Tatalikod sila sa akin at sisira sa aming kasunduan. Kung magkaganoon, magagalit ako sa kanila, itatakwil ko sila, tatalikuran at sila'y madaling mabibihag ng kaaway. Daranas sila ng mga kaguluhan at kapahamakan hanggang sa papag-isip-isip nilang ito'y dahil sa akong Diyos nila ay hindi nila kasama. Pababayaan ko sila dahil sa kasamaang ginawa nila ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, isulat mo ang awiting ito at ituro sa bansang Israel upang maging tagapagpaalala sa kanila. Kapag nadala ko na sila sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay, tulad ng aking pangako sa kanilang mga ninuno, mamumuhay na sila ng sagana at tiwasay. Ngunit sasamba sila at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, tatalikod sila sa akin at sisira sa aming kasunduan. Kung dumating na sa kanila ang matinding kahirapan at kaguluhan, ang awit na ito ang siyang susumbat sa kanila, sapagkat matatanim ito sa isipan ng magiging lahi nila. Hindi ko pa sila nadadala sa lugar na ibibigay ko sa kanila ay alam ko na ang kanilang binabalak. Nang araw ring iyon, sinulat niya ang isang awit at itinuro ito sa mga Israelita.
Itinalaga ni Yahweh si Josue na anak ni Nun. Sinabi niya, magpakatatag at lakasan mo ang loob mo sapagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagpunta nila sa lupaing ipinangako ko sa kanila. Hindi kita pababayaan. Matapos isulat ni Moises sa isang aklat ang buong kautusan, sinabi niya sa mga pari, dalhin ninyo ang aklat na ito at itabi sa kabanantipan upang maging babala sa inyo. Alam kong kayo mapaghimagsik at matigas ang ulo. Kung ngayoy buhay pa ako ay lagi kayo naghihimagsik kay Yahweh, lalo na kung patay na ako. Pupulungin ko ang inyong matatanda at ang inyong mga pinuno. Ipapaliwanag ko sa kanila ang mga bagay na ito. Gagawin kong saksi ang langit at lupa laban sa kanila sapagkat natitiyak kong kayo'y magpapakasama pagkamatay ko. Inilihis kayo sa daang tinuro ko sa inyo. Darating ang araw na magagalit sa inyo si Yahweh dahil gagawin ninyo ang pinaka-aayawan niya. Ito ang kabuuan ng awit na ipinarinig ni Moises sa mga Israelita. Kabanata 32. Pakinggan mo, langit, ang aking sasabihin, unawain mo lupa ang aking bibigkasin. Pumatak nawang gaya ng ulan ang aking ituturo, ang salita ko'y naway tulad ng hamog na namumuo, upang halamay diligan at daboy tumubo. Sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin, ang kanyang pangalan ay inyong dakilain. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya'y walang kapintasan, mga pasya niya'y walang makatarungan. Siya ay Diyos na tapat at makatwiran. Datapwat ang Israel sa kanya ay nagtaksil. Di na karapat-dapat na mga anak ang turing dahil sa pagkakasalan nila sa ugaling suwail. O mga mangmang at hangal na tao, ganyan ba kasuklian ang kabutihan sa inyo ni Yahweh na inyong ama at sa inyo'y lumikha? At nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa. Alalahanin ninyo ang mga lumipas na panahon, ang mga salinlahi sa mga nagdaang taon. Tanungin ninyo ang inyong ama at kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin. Nang ipamahagi ng kataas-taasan Diyos ang ipamamanang lupain, na ang mga bansa ay kanyang hati-hatiin, mga hangganan nito'y kanyang tinakda ayon sa dami ng mga anak niya. Pagkat ang lahi ni Jacob ay kanyang pinili, sila ang kanyang tagapagmanang lahi. Sa isang disyerto sila'y kanyang natagpuan, sa isang lupang tigang at walang naninirahan. Doon sila'y kanyang pinatnubayan, binantayan at dooy inalagaan. Isang inahing agila ang kanyang katulad, sila'y mga inakay na tinuruan niyang lumipad. Upang ang Israel ay hindi bumagsak, sinasalo niya ng malalapad niyang pakpak. Si Yahweh lamang ang sa kanila'y pumatnubay. Walang Diyos na banyaga ang sa kanila'y dumamay. Kanyang pinagtagumpay sila sa kaburulan. Sila'y kumain ng mga ani sa kabukiran. Nakakuha sila ng pulot sa mga batuhan. Nakahukay rin ng langis sa lupang tigang. Kanilang mga baka at kambing ay sagana sa gatas. Pinakamainam ang kanilang kawan, trigo at katas ng ubas. Si Jacob na irog, tumabat lumaki, kataway bumilog. Ang Diyos na lumalang kanyang tinalikuran at itinakwil ang batong tanggulan ng kanyang kaligtasan. Pinanibugho nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan. Puot niya ay pinag-aalab ng pagsambang kasuklam-suklam. Naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosang hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating mga Diyos na bago, na hindi sinamba ng kanilang mga lolo. Iniwan ninyo ang batong tanggulan na sa inyo'y nagdalang tao. Kinalimutan ninyo ang Diyos na tunay na sa inyo ay nagbibigay buhay. Nang makita ni Yahweh ang ginawa nilang ito, napuspos siya ng galit, puot niya ay nag-alimpuyo laban sa mga anak na inari niyang totoo. Kaya't ako'y lalayo, ang sabi niya, kanilang mga dalangin di nadiringgin pa. Tingnan ko lang ang kanilang sasapitin, isang lahing suwail, mga anak na taksil. Pinanibugho nila ako sa mga Diyos na hindi totoo. Sa pagsamba sa kanila'y ginalit nila ako. Kaya't bayang hangal, kahit hindi akin ay siyang gagamitin, upang aking bayan galitin at palibughuin. Galit ko'y bubuga ng nag-aalab na puot, maglalagablab hanggang sa kalaliman ng daigdig ng mga patay. Lupa't bunga nito, apoy ang tutupok, sa mga saligan ng bundok siya ang susunog. Tatambakan ko sila ng labis na paghihirap, pauulanan ko sila ng aking mga sibat, padadalhan ko sila ng mga nakalulunos na salot, matitinding lagnat at gutom ang aking idudulot, mababangis na hayop at aking pasasalakay. Makabandag na ahas sila'y tutuklawin. Sa mga lansang ay magkakaroon ng mga patayan, sindak at takot naman sa mga tahanan. Binata't dalaga kapwa'y pupuksain, maging pasusuhing sanggol at matatandang ubanin.
Naisip ko na sanay sila ang lipunin, sa alaala ng mga dala sila'y pawiin. Subalit ayaw kong mangyari na ang mga kaaway ay pahambog na magsabi, kami ang lumupig sa kanila. Ngunit akong si Yahweh ang talagang sa kanila ay nagparusa. Sila'y isang bansang salat sa katwiran, isang bayang walang ni pangunawa man. Kung sila'y matalino, naunawaan sana nilang nangyayaring pagkatalo. Kung bakit sila nagapi, sasabihin nila ito. Paano matutugis ng isa ang 1,000 o ang 10,000 ng 2 tao? Sila'y pinabayaan ng kanilang batong tanggulan na sa kanila nagtakwil at nang iwan. Tunay nga ang tanggulan nila, hindi na tulad ng sa atin. Maging ating mga kaaway, ito rin ang sasabihin. Sila ay sanga ng ubasan ng Sodoma, mga nagmula sa taniman ng Gomora. Mga ubas nila ay tunay na lason at mapakla. Ang alak na dito'y kinatas ay gaya ng mabagsik na kamandag ng ahas. Hindi ba tiningatan ko ito sa aking kaban, natatakpag mahigpit sa aking taguan? Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa sa kanilang pagbagsak ay nalalapit na. Araw ng kapahamakan sa kanila ay darating, lubos na pagkawasak ay malapit ng sapitin. Bibigyan ng katarungan ni Yahweh ang kanyang bayan, mga lingkod niyang hirang sa kanyang kahahabagan, kapag nakita niyang sila'y nangihina. Lakas nila'y unti-unting nawawala, pagkatapos itatanong ng Diyos sa kaniyang bayan, nasaan ngayon ang inyong mga Diyos? Tanggulang inyong pinagkatiwalaan, sinong umubos sa taba ng inyong handog, at sino ang umiinom ng alak ninyong kaloob? Bakit hindi nyo sila tawagin at tulong ay hingin? Hindi ba nila kayo kayang sagipin? Alamin ninyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang, maliban sa akin ay wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makakapigil anuman ang aking gawin. Isinusumpa ako ito sa harap ng kalangitan habang ako'y nabubuhay. Diyos na walang hanggan. Hahasain ko ang aking tabak na makinang upang igawad sa ang aking katarungan. Mga kaaway ko'y aking paghihigantihan at sisinginin ko ang sa akin na susuklam. Sa aking mga palaso, dugo nila'y dadanak, laman nila'y lalamunin nitong aking tabak. Hindi ko igagalang sinumang lumaban, tiyak na mamamatay bilang gumat sugatan. Magabansa, bayan ni Yahweh, inyong papurihan, mga pumapatay sa kanila'y kanyang pinaparusahan. Ang kanilang mga kaaway, kanyang ginagantihan at pinapatawad ang kasalanan ng kanyang bayan. Ito rin ang inawit ni na Moises at ni Josue sa harapan ng mga Israelita. Pagkatapos bigkasin ni Moises ang lahat ng ito sa harap ng buong bayan ng Israel, sinabi niya, itanim niyo sa isip ang mga salitang narinig niyo sa akin ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Jordan. Nang araw ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka sa Abarim, sa bundok ng Nebo na sakop ng Moab, sa tapat ng Jericho. At tanawin mo ang Kanaan, ang lupaing bibigay ko sa mga Israelita. Doon ka mamamatay sa bundok na iyon tulad na nangyari kay Aaron sa bundok ng Hor, sapagkat sinuway ninyo ako sa harapan ng bayang Israel nung sila'y nasa tabi ng tubig sa Meribah Kades sa ilang ng Zin. Hindi ninyo ipinakita sa mga Israelita na ako ay banal. Matatanaw mo ang lupaing ibibigay ko sa bayang Israel, ngunit hindi mo ito mararating. Kabanata 33. Ito ang mga pagpapalang binigas ni Moises na lingkod ng Diyos bago siya namatay. Dumating si Yahweh mula sa bundok Sinai, sumikat sa Ed na parang araw, at sa bayan niya ay nagpakita ng bundok Paran. 10,000 anghel ang kanyang kasama. Nagliliyab na apoy ang nasa kanang kamay niya. Minamahal ni Yahweh ang kanyang bayan at iniingatan ang kanyang hinirang. Kaya't yumuyukod kami sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang kautusan. Binigyan kami ni Moises ng kautusan na siyang yaman ng aming bayan. Naging hari si Yahweh ng Israel na kanyang bayang hirang, nang ang mga pinuno ng mga lipi nito ay nagbubuklod-buklod. Nang ang mga pinuno ng mga lipi nito ay nagkakabuklod, ang lipi ni Ruben sana'y manatili kahit ang bilang niya'y kakaunti. Tungkol kay Juda ay ganito ang sinabi, Tinggin mo, Yahweh, ang daing nitong Juda, ibalik mo siya sa piling ng kanyang bayan at tulungan siya sa pakikipaglaban. Tungkol kay Levi, sa kanyang sinabi, Ang Tumim ay kay Levi, ang Urim ay sa tapat mong alipin, sa kanya na iyong sinubok sa masa at sa may tubig ng Meribah. Higit kanyang pinahalagaan kaysa kanyang mga magulang, pati anak at kapatid ay hindi isinaalang-alang upang masunod lang ang iyong kautusan.
at maging tapat sa iyong kasunduan. Kaya't siyang magtuturo sa Israel ng iyong kautusan. Siyang magsusunog ng insenso at mga alay sa altar. Palakasin mo nawa Yahweh ang kanyang angkan. Paglilingkod niya iyong pahalagahan, durugin mong lahat ang kanyang kaaway upang di na makabangon kailanman. Tungkol naman kay Benjamin, ganito ang sinabi, mahal ka ni Yahweh at iniingatan, sa buong maghapon ikay binabantayan at sa kanyang mga balikat ikay na may mananahan. Tungkol kay Jose ay sinabi, pagpalain nawa ni Yahweh ang kanyang lupain, sa hamog at ulan ay palaging diligin, at tubig mula sa lupa ay pabukalin. Magkaroon nawa siya ng mga bungang hinog araw-araw at sa mga pagkain inani sa kapanahunan. Mapupuno ng prutas maging matandang kabundukan. Ang lupain niya ay sasagana sa lahat ng kabutihan. Mula kay Yahweh na nagsalita mula sa nag-aapoy na halaman. Tamasahin nawa ng lipi ni Jose ang mga pagpapalang ito sapagkat sa ibang lipi siya ang namuno. Ang panganay niya ay magiging makapangyarihan, parang lakas ng toro ang kanyang taglay. Ang mga bansa ay sama-samang itataboy hanggang dulo ng daigdig. Ganyan ang kapangyarihan ng laksalaksang kawal ni Ephraim. Sa ganyan matutulad libu-libong kawal ni Manases. Tungkol sa Zebulon at Isakar ay sinabi, magtagumpay nawa si Zebulon sa pangangalakal sa karagatan, at sa bayan ni Isakar ay dumami ang kayamanan. Ang ibang mga bansa ay dadalo sa paghahandog niyo doon sa bundok, pagkat ang yaman nila ay buhat sa dagat at sa buhanginan sa baybay nito. Tungkol kay Gad ay sinabi, purihin ang Diyos na nagpalawak ng lupain ni Gad. Si Gad ay parang leon na nag-aabang at handang sumakmal ng leeg o kamay. Pinili nila ang pinakamainam na lupain nababagay sa isang pangunahing. Sumama siya sa mga pinuno ng Israel upang mga utos ni Yahweh ay kanilang tuparin. Tungkol kay Dan ay sinabi, isang batang leon ang katulad ni Dan na paluksuluksong mula sa Bashan. Tungkol kay Neftali ay sinabi, lubos na pinagpala ni Yahweh itong si Neftali mula sa lawa hanggang timog ang kanilang kaparte. Tungkol kay Asher ay sinabi, higit na pinagpala kaysa ibang lipi itong si Asher, kagiliwan sana siya ng mga anak ni Israel. Sumagana sa langis o libo ang kanyang lupain. Bakal at tanso, sana ang pintuan ng iyong mga bayan, maging mahaba at matatagnawa ang iyong pamumuhay. Ang iyong Diyos o Israel ay walang kagaya mula sa langit dumarating upang tulungan ka. Sa mulat mula pa ang Diyos na ang inyong tanggulan. Walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan. Mga kaaway ninyo ay kanyang ipinagtabuyan at inutusan kayong sila'y lipuling lubusan. Kaya ang bayang Israel ay nanirahang tiwasay sa lupaing sagana sa lahat ng bagay at laging dinidilig ng hamog sa kalangitan. Bansang Israel, ikaw ay mapalad, walang bansa na iyong katulad, pagkat si Yahweh ang sa iyo'y nagligtas, siya ang kalasag ng iyong kaligtasan at tabak ng iyong tagumpay. Magmamakawa ang iyong mga kaway, ngunit sila'y iyong tatapakan. 34. Umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Ipinakita sa kanya roon ni Yahweh ang buong lupain mula sa Gilead hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang katimugan at ang kapatagan sa makatuwid ay libis ng Jericho, ang lungsod ng mga palmera hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain ng aking ipinangako sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang ibibigay ko ito sa kanilang lahi, ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo ito mararating. At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab, tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Bet Peor, ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya ay 120 taong gulang nang mamatay, hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin ang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel sa kapatagan ng Moab. Si Josue na anak ni Nun ay napuno ng karunungan sa pamamahala sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang kanyang mga kamay. Sumunod sa kanya mga Israelita at ginawa nilang lahat ng utos na ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Wala rin nakagawa ng mga kababalaghan tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at mga lingkod nito. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihira mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel.
Awit 23. Awit ni David. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihay pag-ibig mo sa akin, hindi magkukulang, siyang makakasama ko habang buhay, habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. 24. Awit ni David. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan, inilagay ang pundasyon sa mga tubig na sa kalaliman. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapala at kaligtasan, ipinahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. Buksan ninyong mabuti ang mga tarangkahan, buksan ninyo pati ang mga lupang pintuan at ang kanilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Siya si Yahweh na malakas at makapangyarihan, si Yahweh matagumpayan sa laban. Si Yahweh matagumpay sa labanan. Buksan ninyong mabuti ang mga tarangkahan, buksan ninyo pati mga lumang pintuan, at ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Ang makapangyarihang si Yahweh, siya ang dakilang hari.